Pero may isa pa akong plano mga kasimple. Baka mag-rebook ako ng ng ticket. Kasi nga, wala man lang akong pera na ipamimili. Kasi may plano akong bumili ng gold Kwintas namin mag-aama, ni misis. Tapos singsing namin mag-asawa. Yun Good morning mga kasimple. Eto, papasok na sa trabaho. Alas 5 na ng umaga. Yun, Sabado nga, half day ang pasok namin. Tsaka nga pala mga kasimple, mukhang magkakaproblema pa ako. Uwing-uwi na ako. Hindi pa yata matuloy ang uwi ko mga kasimple. Medyo nagkakaproblema doon sa aking mga papel mga kasimple. Kaya mukhang madedelay ang uwi ko mga kasimple. Ano ba yan? Excited na akong umuwi. Gustong gusto ko nang ayusin ng Kapinpin Mini Farm. Tapos nagkakaaberya pa. Pero sana naman hindi magkaganon. Sana maayos pa. Para yung talagang uwi ko na September 28 yun talaga yung araw ng uwi ko. Hindi na sana ma-adjust. Hindi na sana abutin ng October. My goodness. Yun mga kasimple, nandito na sa trabaho. Yun nga, mukhang madadagdagan ang araw ko dito sa Saudi. Nagkakaproblema ako dun sa benefits ko mga kasimple. Sabi sa finance, sobrang late daw ng papel ko. Grabe. Pero hindi ko naman kasalanan yun. Kasi yung isang department, ayaw ipasa sa kanila yung yung exit papers ko. Ayaw i-transfer doon sa finance yung yung file ko. Intay yung finance. Tapos hindi dumarating doon. Yun ang problema mga kasimple. Grabe ang problema. Tindi ng problema ko mga kasimple. Ang sakit sa ulo. Kumbaga ready na akong umuwi. Tapos nagkakaroon pa ng aberya. Samantalang yung mga kasabayan ko, tsaka yung mag-exit ng October, okay na yung nila. Na-compute na yung pera nilang iuwi. Yung sa akin, nawalan pa na ko ng yung sa akin, galaw-galaw. Ba't gano'n? Yun. May sensor kasi ilaw Yung sa akin, ayun, hindi pa naayos. Buti na lang, nung Huwebes, last day namin dito, nagpunta uli ako sa finance. Baka nandun na yung yung files ko sa computer nila. Natandaan na ako nung si Ahmad, yung Saudi na nag-aayos ng benefits nung makukuhang pera. Kilala niya na ako. Sabi, Mark, ilang beses ka na pumunta rito, hindi ba sinasabi ko sa'yo pumunta ka doon sa opisina nila Ali, yun, doon sa building 4. Sabi ko, sir, every time I'll go there, English. Sabi ko, ting pupunta ako roon, sinasabihin ako ng too much early, sobrang aga daw. Sabi, hindi. Malilate na yung pagka ganon, yung benefits mo. Uuwi ka ng September. Dapat makuha mo yan ng August, nitong sweldo, sa Miyerkules. Baka daw hindi na umabot. So, yun. Naawa naman sa akin, ang ginawa ni Ahmad, yung sa finance, sinamahan na ako doon sa isang opisina. Tapos kinausap niya yung mga Saudi ron na bakit ang tagal nilang ipasa yung yung file ko dun sa kay Ahmad. Tapos yun, noon lang ginawa ng paraan. Ipinasa dun sa sa finance yung yung files ko, yung exit ko, yung papel. Nasa computer kasi yun ibabato na lang dun Ayun, mga na-late lang ng ilang minuto.
Ayun, nandun na yung ano ko, yung papel ko kay Ahmad. Kaya lang, sabi ni Ahmad, kinausap niya ako, Mark, magkakaproblema ka rito. Kailangan mong gumawa na magdesisyon ka, sabi sa akin. Magdesisyon ka. Ay, nung una pala, sinabi niya sa akin, problema to. Huwag ka munang magpa-book ng ticket. Ang tagal nang okay ng ticket ko eh. Ang tagal na nakabook eh. Sabi ko, sir, tapos na yung ticket ko. May ticket na ako ng September 28. Sabi niya, problema to. Magdesisyon ka. Kumuha ka na kumbaga yung magre-receive ng pera ko. Yung kakilala ko dito na siyang magre-receive ng pera ko, in case na makauwi ako at di ko pa nakukuha yung benefits ko. Buti na lang, yung brother-in-law ko nandito. So, ayun. At hindi simple hindi pala ganun kasimple gumawa ng authorization. Kasi, gumagamit ng merong application sa cellphone na AppShare. Nasa government talaga yun. So, hindi pwedeng basta sulat lang. Ayun. Nakaano sa government yun. Sa opisina ng gobyerno. Na yung bayo ko ang mag-aayos nun. Tapos nakatranslate sa Arabic. So, yun. Ang ginawa ko, nagpatulong ako dito sa mga tao ko, sa mga boss ko sundalo. Ayan. Sila ang gumawa. Ayan. Ginawa nila yung wakala ko para yung bayo ko ang mag-receive nung pera ko. In case na pag-uwi ko ng September 28 at wala pa yung benefits ko. Kasi yun ang inaalala ni Ahmad. Nung boss dun sa finance na baka hindi pa dumating na September. September 28 kasi. Ang problema kasi, natapat ng sweldo yung uwi ko September 28, linggo. Ang totoong sweldo, September 27. Kaso kapag yung date ng 27 ay natatapat ng Sabado, ma-adjust pa, magiging 28 pa ang sweldo ko. Ngayon, kung yung sweldo namin natapat ng Biyernes, 27, Friday, aatras naman, magiging Huwebes yung namin, sweldo, 26. Ganun. Kumbaga yung uwi ko, saktong sweldo. So, wala na akong time. Kung makuha ko man ng September 28 yung sweldo ko, flight ko na ng gabi, syempre, ipapadala ko pa yung pera ko sa remittance. Hindi naman maliit na halaga yun. Ang inaalala ko, paano kung magka-problema? Ayan, mga ganun yung pumasok sa isip ko. Kasi, susweldo ko ng 28 ng September. Tapos, uwi ako ng September 28 ng gabi. Paano kung magka-problema pala yung pera ko dito? Doon sa remittance. Kasi, nangyayari yun Nagkakamali So, dapat may palugit na ilang araw bago pag pinadala ko yung pera ko. Halimbawa ngayon, pinadala ko yung pera ko through remittance. At least, meron ako mga ilang araw pang mag-i-stay dito para magka-problema man, maayos ko pa siya. Ganun. Yun ang hindi naiintindihan nung isang opisina. Kasi lagi kong sinasabi, sir, problema to. Ang uwi ko ay September 28. Hindi, sabi nga maaga pa. Tapos, ang katwiran ko, sir, yung mga kasabayan ko, saka yung uuwi ng September, sila okay na lahat. Hindi, sabi nga I don't care. Ikaw ang tinatanong ko, ba't ang aga mong nagpa-clearance? Sabi nilang ganun. Grabe. Sabi, hindi, mabilis lang ayusin yan. Tapos, pagdating ko sa finance, problema na pala. Grabe, mga kasimple. Ngayon, medyo ako tuliro ako ngayon. Kasi nga, September 28, uuwi na ako. Tapos, dapat kasi ngayong August 27, sa Miyerkules, dapat pumasok na yung benefits ko, yung sweldo ko ng August, saka yung sweldo ko ng September, dapat advance na yun. Lahat yun makukuha ko na. Ang inaalala ni Ahmad, yung pinaka nag-aayos ng pera namin sa sa finance, baka hindi na maihabol ngayong August. Pero sana mahabol. Kasi Huwebes lang naayos talaga
na-transfer doon sa pinansyon ko eh. Yung files ko eh. Sana may palugit pa na ilang araw eh. Kung nakasama yung Sabado, Biyernes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules ang namin, sweldo. Eh kaso nga, natapat ng ngayon ay Sabado, kahapon ay Friday, walang opisina. Kumbaga, nawala pa sa palugit yung 2 araw. Hindi ako umaasa na darating ngayong Miyerkules yung pera ko. Pero for sure, September 28, papasok yun. Pero yun nga, mga kasimple, yung uuwi na October, na Indiano. Mas nauna pa siyang maayos yung pera niya sa finance. Samantalang ako, September ang uwi ko. Siya, October. Grabe. Hindi ko alam. Ang sakit sa ulo. Ang sakit sa bangs. Ang sakit sa bangs, mga kasimple. Planado na. Ang dami nang tumatakbo sa isip ko na plano. So, yun mga kasimple ang aking malaking problema. Pero buti na lang ngayon. Naayos na nga. At yung bayaw ko nang magre-receive in case na hindi ko matanggap yung yung pera ko. Pero may isa pa akong plano mga kasimple. Baka mag-rebook ako ng ticket. Kasi nga, wala man lang akong pera na ipamimili. Kasi may plano akong bumili ng gold eh. Kwintas namin mag-ama, ni misis. Tapos singsing namin mag-asawa. Yun. Anong ibibili ko nun? Kaya, malamang sa malamang nito, pag hindi ko natanggap ng nitong 27, noong August 27 yung benefits ko, tsaka lahat ng sweldo ko, malamang sa malamang, September 28 papasok ko yun, uwi ko na yun. So, wala na rin akong time para mamili. Tsaka nga pag pinadala ko yung pera ko sa remittance, baka magka-aberya. So, kailangan may palugit, may gap. Kahit mga 1 linggo. Para magka-problema man, hindi man agad ma-receive yung pera ko sa Pilipinas, maayos ko agad dito. Handito pa ako. So, magpaparebook ako. Yun ang pangalawang plano, option. Yun, malaking problema ngayon, mga kasimple. Pero sana, ngayong August 27 sa Miyerkules, meron pa namang ilang araw, bukas, linggo, Lunes, Martes, may 3 araw pa naman na palugit. Miyerkules, sweldo namin. Sana pumasok yung benefits ko ngayong sweldohan ngayong August para wala na akong problema.